Happy New Year po! Happy New Year, Sister Cory, Pastor Wendell, Sir Lily, kay Sir Jocelyn Buato, Blessed Friday, Happy New Year po. Kay Ate Step, Sister Lisa, Kuya Bam, Happy New Year po sa inyo. No? Okay, so magandang maumpisahan po natin yung taon natin ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, no? And I'm very happy na sa pagkakataong ito kasama po kayo, kasama po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Magandang hapon po, Sister Adele. Miss na natin ang bawat isa, no? I'm happy and I'm excited. At the same time, may konting kaba. Kasi it's first time na makapag-Bible study rito sa church. So, totoo nga, umaalingaw-ngaw. Umi-echo, no? So, kulang tayo ng tao, no? So, ang panalangin natin, makasama natin ang bawat isa sa pananambahan sa salita ng Panginoon. Wait lang po ah. Buksan ko yung bintana. Baka kaya ma-echo dahil sarado yung bintana. Wait lang po ah. Po. So, magandang hapon po muli sa ating lahat. At ako po ay nagagalak na una sa lahat ay makasama po ang bawat isa sa Bible study ngayong hapong ito. And habang inantay po natin yung iba pang mga kapatiran na makasama natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hayaan nyo pong ako po ay magpasalamat. Una sa lahat, salamat sa biyaya ng Panginoon na binigyan niya muli tayo ng isa pang taon. Year 2021 na po, no? So maraming salamat sa Panginoon. Sa nakalipas na taon ay tunay na sinubok ang bawat isa po sa atin, no? Ang church natin, ang family natin, ang bansa natin, at ang bawat isa, no, lalo na mga mananampalataya, sinubok po talaga ng 2020, no? Happy New Year po, Ma'am Merly, no? We miss you. I hope na patuloy po kayong malusog, malakas at maganda sa tong taong ito po, no. And yun nga, sa patuloy kong pagpapasalamat, napakalaking pasalamat sa biyaya ng Panginoon, no? And of course, maraming salamat kay Pastor Eni. Napakaganda ng simbahan natin. Naalala ko nung papunta ako rito sa church ngayon habang nagdra-drive. Naalala ko nung galing ako sa mga dating simbahan. Karamihan ng mga simbahan o yung dating simbahan na aking pinanggalingan, nangungupahan kami sa isang commercial place. And I always nangungarap ako ng isang magandang worship place na kung saan maging kabahagi ako ng pagpapaganda ng church na yon. And now reflecting yung legacy ni Pem sa VFBC, nakakatuwa, nakakataba ng puso. Nakakapuri sa Panginoon na maging bahagi ng kahit hindi man libo-libo ang naibahagi mo, pero yung contribution mo para maging maganda ang church. And looking back, especially yung mga young people natin, yung mga nagtibag ng bato, nagpuhos ng semento, nagbuhat ng bakal, nalaglagan ng bato sa ulo. Purihin po ang Panginoon dahil nagpagamit kayo. Naging kabahagi kayo para magkaroon tayo ng magandang simbahang ito. Pero dahil sa nangyari, hindi kaagad natin na-enjoy. Hindi kaagad natin na-enjoy ang church. Pero blessing pa rin po dahil nagiging instrumento ngayon ang church na to para ang salita ng Panginoon ay patuloy na mapangaral. So, malaking pasalamat kay Pastor Eni, no? Hindi po niya tayo iniwan nang wala po tayong lugar na
lilingkuran, mapagsasambahan at mapagpurian sa Panginoon. And praise God sa buhay ni Pastor Eni dahil sa legacy iniwan niya. No? And not only on the physical church but the spiritual church. No? Napaka-blessing po ng VFBC family. Alam naman po ng karamihan na kami po ay malayo sa aming kamag-anak. No? Nalayo talaga kami rito sa San Pedro, but because of VFBC, Victory Fundamental Baptist Church, na-welcome po kami. Para kami nagkaroon ng family outside of our immediate and spiritual family doon sa Quezon City at sa Bulacan. No? So maraming salamat sa VFBC. Napaka-init ng pagtanggap nyo sa family namin. And salamat of course kay Bishop sa pangungunan niya at patnubay at paggabay niya sa mga manggagawa, sa mga Kristiyano. No? You will be amazed on how Bishop allowed himself or allowed God to use him sa ministry ng Panginoon. No? Napakadaming engagement, and despite the fact na marami siyang speaking engagement, he still find time para mag-mentor ng mga manggagawa ng Panginoon, ng mga lingkod ng Panginoon, at yung pagtawag niya sa bawat isa, no? Yung tipo magme-message ka lang pero tatawag siya sa iyo. Nakaka-overwhelm, and the same time nakaka-bless and nakaka-humble din kasi sa isang lingkod ng Panginoon na kagaya ni Bishop ay meron pa rin siyang oras o panahon para mapaglingkuran ng bawat isa. So maraming salamat Bishop sa inyong pagpapagal. Maraming salamat din kay Pastor Wendell, no? Yung ang ating gwapong-gwapong pastor, no? Nakaakibat na yung title na gwapong-gwapo sa kay Pastor Wendell, no? Maraming salamat dahil sa kanyang example, no? Napakagandang example niya. Hindi ko alam kung ang example niya ay si Paul or si Timothy, but either way, no, nagagampanan niya ang kanyang panawagan ng Panginoon sa kanyang ministeryo. So maraming salamat Pastor Wendell dahil sa iyong sipag, sa iyong pagbubuwis ng buhay, no? Kasi talagang buhay mo ang ibinibigay mo para sa gawain ng Panginoon. Nakakatuwa yun. And sa isang church na kung saan merong isang manggagawa na kagaya mo, Pastor Wendell, napakalaking bagay po yan. And of course, kay Preacher TJ at Preacher Jesse na nagpapagamit din sa Panginoon, sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ipagpatuloy lang po ninyo kasi nakaka-bless po ang bawat bahagi nyo ng inyong mga devotion and Bible study. Kahit ako po ay may natututunan sa inyong pagba-Bible study, no? So ipagpatuloy nyo lang po, no? Kasi ang bawat oras o panahon na paglilingkod nyo sa Panginoon ay tunay na nakaka-bless, no? Sama-sama po tayo. Ang nakakatuwa po sa simbahan natin ay alam nating hindi po tayo nag-iisa, no? So ma-encourage po kayo kasi marami pong mga nagpapagamit sa Panginoon. And maraming salamat din po sa bawat kapatiran na nagpapagamit, especially sa Abacada team. Napakadami ng bumubuo nito, magmula sa director, sa scriptwriters natin, sa video editors, sa mga teachers natin, sa mga memory verse teachers natin, sa mga tagapagpaawit natin, lahat ng bumubuo, no? Kahit yung mga skit actors and actresses natin, no? Napakalaking bagay kasi maraming naaabot ang ministeryong ito, no? Maaring inumpisahan natin ito para maabot yung mga kabataan na dating natuturuan ng ating mga kapatiran, pero nagagamit ngayon ito para maipagpatuloy at lalong maabot ang mga kabataang outside of our normal reach. So with that, maraming salamat. Mag-ready na po tayo. We have 2 weeks break, maybe planning and meeting. And pagdating ng January 16, sabak na naman ang ating Abacada. And of course, maraming salamat sa mga choir, singers, songers, performers, at special numbers. Maraming salamat kasi nakaka-bless talaga. Napakadaming nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil natutuwa and nakakagalak sa puso, no, na maraming mga kapatiran na nagiging kabahagi sa gawain ng Panginoon. And salamat din of course sa bawat kapatiran, no. Hindi man tayo frontliners ika nga sa ministry, pero yung
inyong panunood, ang inyong pagsusubaybay, ang inyong pagre-respond sa ating group chat, sa ating mga Bible study online, sa mga preaching ni Bishop. Maraming salamat kasi nakaka-encourage. We know na hindi po tayo nag-iisa at hindi man tayo physically nagsasama-sama, but in spirit and in truth ay nagsasama-sama tayo. Maraming salamat. No? So, with that, we praise God at we were given an opportunity para lingkod muli sa Panginoon. Happy New Year po sa bawat isa po. No? Ako po ay excited na magamit sa unang araw ng taong ito para makapangaral ng salita ng Panginoon. And leading to this day, talaga nagpe-pray ako kay Lord kung ano yung salita o ano yung mensahe na nais niyang ipabatid sa bawat isa na kung saan tayo po ay ma-encourage and ma-bless. No? And last night, God had led me to the scripture na babasahin po natin, Genesis chapter 8 verse 20 to 21, upang pagbulay-bulayan sa hapong ito. So, mag-umpisa na po tayo ng Bible study natin ngayon. Hayaan nyo na tayo po ay sandaling manalangin po muna. Let us pray. Dear God, we thank you na kayo pong nagbigay sa amin ngayon ng opportunity na makapag-aral ng inyong salita. Maraming salamat sa inyong biyaya, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, Panginoon, sa buhay namin, sa kabila na nangyaring pagsubok sa bawat isa, Panginoon, noong nakarang taon, ay tunay nga binigyan niyo muli kami ng panibagong pagkakataon upang makapag-celebrate, Panginoon, ng bagong taon, makapaglingkod ng panibagong sigla at lakas sa inyo, Panginoon, at makapagpapuri sa inyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at gaya nga ng mga natututunan namin sa mga preaching and Bible study, Panginoon, regardless whatever happens, Panginoon, allow us, O Lord, to worship you and praise you, O God, and remain faithful, Panginoon. Maraming salamat, Ama, at nawa sa hapong ito, sa aming pag-aaral ng inyong salita, kayo nawa ang mangusap sa amin, maging klaro sa amin ang inyong mensahe, ang inyong nais ibigay sa aming mensahe, Panginoon. Dalangin po namin na kayo ang kumilo sa bawat isa, Panginoon, magmula sa inyong tagapagsalita, Panginoon, at sa mga kapatiran na nakikinig ngayon. Kayo po ang mangusap sa amin. Let this message be a blessing. Let this message be an encouragement, Panginoon. And let this message be a challenge, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay higit pang magpatuloy sa paglilingkod sa inyong kaharian, Panginoon, at makita nyo kaming tapat hanggang sa makita namin kayo ng mukhaan, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Inaalay namin sa inyo ang oras na to sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, start po tayo, and if we are ready, let's type amen. No? It's a new way, new standard of knowing na ang bawat isa po ay kasama sa paglilingkod at pag-aaral ng salita ng Panginoon. And start na po tayo ng Bible study natin. Kung dala niyo po ang inyong mga Biblia, buksan po natin ito sa Genesis chapter 8 verses 20 to 21. No? So kung tayo po ay naglalaba, nagluluto, ilang minuto lamang po ang ating pag-aaral ngayong hapong ito. Huwag po kayong mag-alala. 3 puntos lamang po ang aking ibabahagi. No? So, Genesis chapter 8, maraming salamat po sa mga nag-respond ng amen. Meron po kayong premyo. No? I-type nyo lang din po yung GCash number ninyo. Happy New Year po sa bawat isa. No? So, buksan po natin ang ating Bible sa Genesis chapter 8 verses 20 to 21 at basahin po natin ito. And Noah builded an altar unto the Lord, and took of every clean beast and of every clean fowl, and offered burnt offerings on the altar. And the Lord smelled the sweet savor, and the Lord said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I again smite any more everything living as I have done. Purihin ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. No? So, very familiar sa atin ang Bible story na ito na kung saan si Noah po, after the flood, after they have found a dry land,
after yung bird ay hindi na po, yung dove ay hindi na po bumalik sa arko, sila po ay bumaba na, siya at ang kanyang asawa, ang kanyang anak at ang kanyang mga at ang asawa ng kanyang mga anak. Pero sa pagkakataong ito, bago po tayo magpatuloy, nais ko rin pong ibahagi at basahin ang key verse natin. I know ang text natin is Genesis chapter 8 verse 20 to 21, but yung key verse po natin ay manggagaling sa lingguhang pagbabasa natin, no? Yung Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, no? So, yun po yung key verse natin, makikita sa Romans chapter 12 verse 1, no? So, going back, no? Ito yung scenario na kung saan katatapos lang or Noah had just endured the flood, no? Pagkatapos na mag-spend sila ng more than 40 days sa ark, and they waited na yung flood ay mag-subside, ito yung unang-unang ginawa nila. And during that time, prior sa flood, during the flood and after the flood, Noah just exhibited his faith, no? So tunay nga, no, even doon sa huling preaching na napainggan natin nung last Sunday, no, grabe yung faith na ipinakita ni Noah, no? Imagine this, no, na binigyan siya ng instruction ng Panginoon na gumawa ng arko, at hindi lang basta-basta gumawa ng arko sa taas pa ng bundok. And knowing this, nung panahon nila, hindi pa po umuulan, no? Kung tayo po ilalagay natin yung sitwasyon natin sa kalagayan ni Noah, would we do the same thing, no? Na kakaiba, na may clear na panawagan sa atin ng Panginoon, but He is leading us to something na hindi po natin maintindihan. Kagaya po ni Noah, would we follow? Would we obey God's command? So, Noah had just endured the flood. Noah just exhibited his faith, and Noah just enjoyed his freedom. Freedom from possibly the worst trials and testing na nasubukan nila sa buhay natin, no? So ito po yung scenario nung nangyari ang mga talatang binasa natin sa verse 20 at saka verse 21. And Noah builded an altar, no? So ganun din po tayo ngayon. Kamusta po ang 2021 natin? Tunay nga na sinubok po ang bawat isa natin nung year 2020, no? Maraming mga nagbigay ng mga tala kung ano yung mga nangyari. Nag-umpisa yung pumutok yung bulkan, no? And then nagkaroon tayo ng Bulkan Taal, nagkaroon ng ash flow, nagkaroon ng lockdown sa bandang Batangas, no? Dahil hindi makapunta yung mga nagbibigay ng relief. And after that, a series of earthquake, no? Grabe yung earthquake, parang every day or every week after ng pagputok ng bulkan na yon. And even in Bible, no, yung shaking ni Lord ng earth, it's either na is a reminder or it's a warning, no, kung ano yung mga nais niyang ibigay talaga sa ating mensahe. So dapat maging mindful po tayo sa mga nangyayari ngayon. And after that, nagkaroon tayo ng lockdown because of COVID-19 pandemic, no. And after nung lockdown na to, during the lockdown, our church experienced a tremendous loss, no? Si Pastor Eni, naging victim siya ng COVID-19, and not only Pastor Eni, but kami po personally naging biktima rin kami ng pagsubok ng COVID-19, and then some of us have lost loved ones, no, during the 2020. And then, after that, after ng lockdown, may mga iba't iba pang pagsubok, yung bagyong Rolly, bagyong Ulysses, no? So, kung saan binaha naman yung Marikina, yung Cagayan, no? Even yung Cagayan, napakalayo, binaha din, no? So, napakadaming pagsubok ang pinagdaanan natin, parang sina Noah lang, no? But the question is, after these things na naranasan natin, ano po ang una nating ginawa nung tayo po ay nagkaroon ng kalayaan, no? Karamihan sa atin, don't take me wrong, no? I'm not saying it's wrong, I'm not saying na mali po siya, pero karamihan po sa atin would really take that opportunity to enjoy that kind of freedom para
makahinga ng fresh air, no? Maaring yung iba sa atin pumunta sa park, yung iba sa atin pumunta sa beach, yung iba sa atin pumunta sa province, yung iba pumunta sa ating loved ones. Pero sa binasa po natin ngayon, let this be a reminder to us. Let this be an encouragement to us. Let this be a challenge to us, no? Notice ko ano yung unang-unang ginawa ni Noah, no? Sa verse 20, no? And Noah builded an altar unto the Lord and took of every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar, no? So, ang unang puntas po natin ngayong hapong ito is Noah builds an orderly altar, no? He giveth a holy service sa Panginoon, no? Napakagandang paalaala po sa atin na sa unang kalayaan o pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon, maganda po sana gayahin natin si Noah. Pagpurihan natin Panginoon, no? Hindi lang basta-bastang pagpurihan ng Panginoon, Noah builded an altar. Ibig sabihin, meron po siyang binigay na effort, meron po siyang ginawa, prepare niya yung gagawin niya para magpuri sa Panginoon, no? Paano po tayo magpe-prepare sa taong ito para magpuri at magsamba sa Panginoon? How are we going to prepare ourselves? How are we going to prepare our life? How are we going to prepare our family, no? So magandang maumpisa natin ang pananambahan sa Panginoon with a holy service na I know limited po tayo sa physical gathering, but it should not limit us in gathering spiritually, no? Let's be part of a holy service by being involved sa mga ganitong klase ng gawain. Kaya praise God sa bawat isa na mga kapatira na kasama natin ngayon na nandito online. Maraming salamat at inuumpisahan po natin yung taon natin ng maganda at tama. Kagaya ni Noah, sa unang pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon, sa unang araw na ibinigay sa atin ng Panginoon, pagkatapos ng pandemya, pagkatapos ng pagsubong ito, tayo po ay magsamba at magpuri sa Panginoon. Kaya nga yung key verse natin kanina rin is Romans 12:1. Ang word na beseech is talaga nagpupumilit, nagpi-plead si Pablo, no? I beseech you therefore, brethren. Yun ang panalangin po ng bawat isa ng lingkod na kagaya ninyo na kami po ay nagsusumamo, no? Tayo po bilang kapatiran sa biyaya ng Panginoon that we present ourselves, our bodies, a living sacrifice, buhay na alay sa Panginoon. Let's start 2021 a little better than 2020. Nakita na natin lahat ng warnings na binibigay ng Panginoon. Huwag po nating sayangin yung nangyari last year. Yes, let's forget the past and move forward, pressing on. Let's press on kung ano yung tawag talaga sa atin ng Panginoon by giving our bodies a living sacrifice. Hindi lang po basta-basta living, but a holy and acceptable unto God. Para po malaman natin kung yung sacrifice or service natin ay holy and acceptable sa ating Panginoon, let's start reading the Word of God. Let's start attending yung Bible study more religiously, no? More consistently, para malaman natin ano ho ba para sa Panginoon ang kaaya-aya at katanggap-tanggap. And Noah, knowing this, ito po yung unang-unang ginawa niya. He builds an orderly altar. He provided a holy service. And he leaded his family in this kind of service. Mga kapatid, mga minamahal, mga tatay, especially yung mga tatay ng pamilya, it is our responsibility to lead our family in worshiping God. No? So, kagaya ni Noah, with the new opportunity and chance na ibinigay sa atin ng Panginoon, let's do that. Let's give God a holy service. Let's build an orderly altar na kung saan ang ibibigay natin ay kapuri-puri at katanggap-tanggap para sa Panginoon. Pangalawa, Noah brings an offering that is acceptable, no? Noah brings an offering that is acceptable. So, reading back dun sa verse 20, ang sabi diyan, and Noah builded an altar unto the Lord and took off every clean beast and of every clean fowl and offered burnt offerings on the altar. No? Kung anong meron si Noah, kung anong meron siya,
after nung flood, ibinigay niya sa Panginoon. Kung ano pong meron tayo after these trials na pinagdaanan natin, kung sino po tayo, kung sino ka kapatid, ibigay natin sa Panginoon yan. No? Make sure na kaaya-aya at katanggap-tanggap sa Panginoon ang buhay po natin pag binigay po natin ito sa Panginoon. You don't need to finish Bible school. You don't need to finish your college. You don't need to finish your masteral. You don't need to finish your doctorate or anuman ang mga pangarap mo. Hindi mo kailangan tapusin antayin matapos yung mga yan para mag-umpisa kang maglingkod sa Panginoon. Right now, who you are, where you are, what you are doing, you can do that for the glory of God. No? So, kagaya ni Noah, kung anong meron siya, ibigay natin sa Panginoon. I-offer po natin. Kaya nga ilang beses na china-challenge tayo ng mga kapwa natin, mga ngaral, kung ikaw ay umaawit, gaya ng sabi ni Preacher TJ, no? Sali ka sa choir. Maganda yung binitawan niyang salita nung isang araw na kung saan ang choir ay umaawit hindi para sa mga tao, but kundi para sa Panginoon. Kung dumating yung point, lahat tayo umaawit sa harapan, praise God, because we are singing to the Lord. No? So kung hindi ka man sasali ng choir, make sure within that 12 months mag-offer ka ng awitin sa Panginoon. Now sinasabi mo, maaaring sabihin mo, Brother Andre, di naman kasi ko umaawit. Paano po yan? Pagdating sa langit, magpupuri tayo sa Panginoon. Then, dito pala, mag-practice na po tayo. No? Hindi po excuse na hindi tayo marunong umawit. Napagpa-practice ang po lahat ng bagay yan. When God calls, God enabled. No? So, kumbaga, kung tayo po ay willing magpagamit sa Panginoon, kung sino man po tayo ngayon, ang Panginoon po ang magbibigay ng resources kung ano yung kinakailangan natin para makapaglingkod sa Panginoon. Gaya ng sabi ni Bishop doon sa huling feasting divine verses niya, no, lahat naman ng supplies nanggagaling sa Panginoon. And binakapan ko yun na habang nagkikwento kami na nag-uusap kami ni Jessie, no? Sabi ko sa niya, nga, kaya nga ang word na resources, ibig sabihin, nire-resource lang natin, no? Kasi lahat naman talaga nanggaling sa Panginoon, no? Even yung panahon na kung saan nangangaral ang salita ng Panginoon at naawa siya sa mga tao, tinuruan niya itong mga to, at kesa pauwiin to, anong ginawa niya? Pinakain niya ang mga taong ito. Pero para pinakain yun, ang tanong ni Jesus sa kanila, what do you have? No? Anong meron ka? At ang sabi ng mga disipulo, eto lang meron kami, fish and then bread. Pero tingnan po natin, nung eto po ay ibinigay nila sa Panginoon at ipinagamit nila. More than 5,000 men ang nakakain. 5,000 yung men, of course, merong women at saka meron pang mga bata. More than these numbers ang nag-benefit simply because they have given to God what they only have. No? Kung ano pong meron tayo, ibigay natin sa Panginoon. Noah brings an offering that is acceptable, an honorable sacrifice. Now, kung tayo po ay blines ng gusto ng Panginoon, then amen. No? Mas marami kang pwedeng ibigay sa Panginoon. Ang sabi nga po, pag tayo ay binibless, it doesn't mean we need to increase our lifestyle. No? But we need to increase our lifestyle of giving, hindi lifestyle of living, but lifestyle of giving. Kung pinagkatiwalaan po tayo ng Panginoon ng higit pa kaysa last year, this year mas binibless pa tayo, it only means gustong gamitin ng Panginoon ang pagkakataong ito para ikaw ay pagkatiwalaan ng blessing, para tong blessing na to ay gamitin mo para ibigay mo sa Panginoon. Like Noah, let's bring this as an offering that is acceptable to the Lord. Ilatag po natin, ibigay po natin. Kung anong meron si Noah, yun lang yung binigay niya. Every clean beast and every clean fowl. Tingnan po natin, Kasi di ba nung mag-flood, lahat ng mga clean beast and clean fowl pinaakyat sa kanya ng Panginoon. Ngayon pagbaba, kung ano yung binigay sa kanya ng Panginoon, binigay niya rin ulit ni Noah. No? Wag po natin ipagkait sa Panginoon kung anong meron tayo, no? Ibigay po natin. Kung kinakailangan mag-practice tayo this year ng first fruit, then trust God. Bigay mo yung unang sahod mo sa Panginoon, no? And see how God will bless you. Kung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, ng baby ngayon, no? Bigay mo sa Panginoon yan, no? Kasi hindi natin alam kung paano gagamitin ng Panginoon. Pero importante, kagaya ni Noah, ang unang-una niya pong ginawa is he built an orderly altar and then he brings an offering that is acceptable
to God, no? A holy service and an honorable sacrifice. Pangatlo at panghuli pong puntos natin, Noah burns the offering on the altar, no? Pagdating sa last verse ng verse 20, and offered burnt offerings on the altar. Lahat ng kung anong meron si Noah at ibinigay niya sa Panginoon, binurn yon para ay alay sa Panginoon. Ibig sabihin, kung ano yung binigay mo sa Panginoon, wag mo na pong bawiin. Para sa Panginoon na yan eh. If you have committed your life to God's service, to singing to the Lord, then it means hanggang nabubuhay po tayo, hanggang magkapamilya ka, hanggang magkaanak ka, hanggang mamatay ka, magpuri ka sa Panginoon, umawit ka sa Panginoon. Kung tayo po ay nag-commit na mag-Bible study, ngayon, this year, sa susunod pa, i-commit po natin yan, ibigay na natin. Well, there's no turning back. Wag mong bawiin. Kung naglingkod ka na minsan, lalo mo pang pag-igihan sa taong ito. Kasi kapatid, malapit nang dumating ang Panginoong Hesus at nawa, pagdating ng Panginoong Hesus, makita niya tayo nagtatapat sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ngayon ang panahon na magtatamad-tamad tayo. Hindi ngayon yung panahon na kung saan magre-relax tayo. Hindi ngayon yung panahon na kung saan uunahin natin yung sarili natin. Ang priority po natin, ika nga ni Bishop, ay ang maglingkod sa Panginoon. Ulitin ko po, no, ang priority po natin ay maglingkod sa Panginoon. Now I know, hindi po lahat tayo pastor, hindi po tayo lahat mga ngaral. Pero at our own capacity of how God have created us, kung sino po tayo ngayon, lingkod tayo sa Panginoon. No? There are a lot of ways. Huwag po natin isara yung mind natin. Kasi the moment na sinabi natin, hindi ko kaya yan, sarado na yan. Kaya nga tanong, open-minded ka pa? Dapat yung pagiging open-minded natin para sa gawain ng Panginoon. Ba't hindi nyo subukan ng Panginoon? Ba't hindi natin ibigay muna sa Panginoon? And allow God to use mightily and effectively kung ano yung ibigay mo sa Kanya. Kasi sa totoo lang po, hindi naman po talaga tayo rito sa mundong ibabaw. Sa langit po tayo. Ngayon kung sa langit tayo, whatever we have here is just a temporary. So wag po tayong magpakamatay, no? Sorry to the lack of better term, sa mga bagay na kung saan hindi naman po talaga magtatagal ng habang buhay. Kung tayo po ay willing magpuyat para sa project sa school, para sa trabaho natin, para sa career natin, ano po yung effort natin para sa Panginoon? Dapat mas higit pa. Kaya nga mabibless ka lalo na yung ating mga video editors. Grabe yung pagpupuyat nila, no? And praise God, ako ay nag-edit lang ng unang video. Nagpuyat ako doon. Pero si Kuya Miles, sina Sister Trisha, no? Sina Brother Byron, sina Sister Yeye, sina Brother Matthew, no? Lahat ng mga to na nag-edit, nagpupuyat-puyang mga yan. At itong mga taong ito, busy rin po sila. May trabaho rin sila. Kagaya ng pagtawag ni Jesus sa kanyang mga apostol, tinawag niya naman ang mga to, hindi naman sila tambay. Busy rin sila. In fact, they are just casting their nets. They are just keeping their nets kasi ready na naman sila the next day to cast their net, to fish. But when God called them, they respond. Hindi po aksidente na napakikinggan natin yung mensahe ngayon. No? Ano po yung tinatawag sa inyo ng Panginoon? Huwag po natin pagkait yun. Huwag po natin pagkait yun sa Panginoon at i-offer po natin, no, a humble submission. No? Yun yung Noah burns the offering on the altar. It is his humble submission na, Lord, eto na po para sa inyo. No? Jesus Christ is the best example of humility. Paano niya po pinakita ang kanyang humility na bumaba po siya sa kanyang trono, nagkatawang tao, and even to the point of death. And not only just any death, ang ginawa ni Jesus Christ para po sa inyo, para po sa akin, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. He even died in the cross, no? At bago siya mamatay sa cross, ay talagang nilatigo pa siya. That is the most beautiful example of humility na pwede po nating gayahin. Kaya kung ano yung pwede natin ibigay sa Panginoon, let's be humble on our submission to God's will, no? Wag na kayo wag na po tayo makipag-struggle, no? Ibigay na natin sa Panginoon, i-offer na po natin, okay? So,
Ito po yung maganda rito, no? And this is how we will end our devotion this morning, this evening, no? After nang ginawa ni Noah to, tingnan niyo po yung verse 21. And the Lord smelled a sweet savor. Naging mabangong samyo, sabi sa Tagalog, at sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. Masarap sa amoy ng Panginoon ang ibinibigay natin para sa Kanya. Ang ino-offer natin para sa Kanya, nagiging magandang mabangong samyo ito para sa Panginoon. Praise God! Imagine that, whatever palang ibibigay natin sa Panginoon for His glory, for His honor, for His praises, this is a good, sweet-smelling aroma para sa Panginoon. No? Wala palang sayang na ibigay natin sa Panginoon kung ano ang meron tayo para sa Kanyang kapurihan, kasi ito ay napakagandang, napakabangong amoy para sa Kanya. Kagabi nung in-explain ko to sa mga anak ko to, sabi ko, parang ano yan parang pag nagluluto si Mimim, tapos mabango yung niluluto niya, yung mga flavoring, maganda yung pagkakaluto. Di ba pagbaba niyo ang bango, nakakaaya, nakakaengganyo. Ganon ang dating sa Panginoon ng ating sacrifices, ang ating mga offering, no? And because of that, we can bless the Lord, no? Marami tayong pwedeng gawin, at ang unang-una sanang gawin natin sa taong ito ay papurihan at magsamba sa ating Panginoon, no? So, and the Lord said in His heart, I will not again curse the ground anymore for man's sake. For the imagination of man's heart is evil from his youth, neither will I against might anymore every living thing as I have done. Ito po yung maganda rito, kahit alam ng Panginoon na patuloy na magiging masama ang mga tao at wala na siyang ibang iisipin kundi ang maging masama pa, ang Panginoon ay naging tapat sa Kanyang salita. Never niya nang gugunawin ang mundo, no, kagaya ng ginawa niya, no? At never niya nang lulupigin ang mga buhay sa mundong ibabaw gaya ng ginawa niya. Kasi ano pong ginawa niya? Binigyan niya na tayo ng magandang exit through Jesus Christ. No? Kung kayo po ay kakaba-kaba na hinaharap ang 2021, wag po tayong kabahan kung meron po tayong Kristo sa ating puso. Kasi all of what we are seeing outside is just a good reminder, a great warning na malapit nang dumating ang Panginoong Jesus. So dapat ang excitement natin ay gayon na lamang. Kaya yung excitement natin, yung sipag natin, yung perseverance natin sa paglilingkod sa ating Panginoon ay mas lalong humigit sa taong ito, no? So, offering our best that is holy, honorable, and humble gives a sweet-smelling aroma to God. Ang tanong, what do we have that we can offer to God this year? Ano pong meron tayo ngayon na pwede nating ibigay, ipagkaloob sa Panginoon? Now is the time na instead of asking God, parang genie na lang, no? Parang ang dami natin laging hinihingi sa Panginoon. This time, ask ourselves, ano ba ang pwede kong ibigay sa Panginoon? Lord, malapit ka nang dumating Ano ba yung magandang regalong ihaharap ko sa inyo? No? Ano ba magandang regalo ang ibibigay ko sa inyo pagdating nyo? And may this gift be an honorable and acceptable holy sacrifice sa inyo. At ano yung sabi sa Romans 12:1? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Bago pa tayo mag-isip ng kung ano-ano, ang unang-unang ipagkatiwala natin sa Panginoon ay ang buhay natin. Mga kapatid, mga minamahal, sana sa hapong ito, tayo po ay pinagpala, no? Ang title nga po pala ng devotion natin, Offering Anew this New Year, no? Offering anew this New Year. And I hope and I pray na sa devotion natin this afternoon ay tayo po ay na-challenge. Let's start our year right. Let's praise God. Let's worship God. Like Noah, let's have a holy service. Like Noah, let's bring an honorable sacrifice. Like Noah, let's be humble, submitting to God's will. And with that,
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pag-isa sa pag-aaral natin ngayong hapong ito. Maraming salamat po. Happy New Year, and let's end our devotion, our Bible study with a prayer. Praise God. Let's pray. Dakila Ama, nagpapasalamat po kami sa hapong ito na binigyan niyo po kami ng panahon at pagkakataon para kayo ay aming mapapurihan, para kayo ay aming masamba, para kayo ay aming mapaglingkuran, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang aming pagsasama-sama sa Espiritu at katotohanan ay nagbigay papuri sa iyong pangalan, Panginoon. At kagaya ni Noah, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na ibinibigay niyo sa amin ngayon, sa panibagong taon na ibinibigay niyo sa amin ngayon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawin ang tama at nararapat. Iyon po ay kayo ay aming mapaglingkuran, kayo po ay aming masamba, Panginoon, at kayo po ay aming maluwalhati sa buhay namin, Panginoon. Purihin kayo, Ama, sa bawat isa na nakiisa at nakidalo sa pag-aaral ngayong hapong ito. Maraming salamat. Kayo po ang magpala sa amin, Panginoon, at kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na mag-guide sa inyong lingkod, Panginoon, sa mga darating pang linggo, sa pangangaral ng inyong salita, at sa mga kamanggagawa pa, Panginoon. Kay Bishop, kayo po ang magbigay sa kanya ng magandang kalusugan, Panginoon, upang maipagpatuloy niya ang kanyang ang inyong pinagkatiwalang ministeryo sa kanya, Panginoon. Kay Pastor Wendell, Panginoon, sa kanyang paglilingkod at pagyaman ng mga pinagkatiwala niyo sa kanya. Kay Pastor Eni at sa kanyang family, Panginoon. Kay Ma'am Merly, kay Preacher TJ, Panginoon, sa patuloy nilang paglilingkod, Panginoon. Gayon din po kay Preacher Jesse, Panginoon. Kayo rin po magbigay sa kanya ng wisdom and guidance of God sa kalooban niyo, sa buhay nila, Panginoon, at sa inyong lingkod, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, nawa ang lahat ng gagawin namin at mga gagawin pa sa taong ito ay magbigay papuri at luwalhati sa iyong pangalan, Panginoon. Purihin kayo, Ama, at maraming salamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan, Panginoon. Ito po lahat ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And praise God. Muli po, Happy New Year. Maraming salamat at binigyan niyo po ako ng pagkakataon. I know marami pa ho kayong kinakain, no? And maraming salamat at naistorbo po namin kayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Muli po, Happy New Year. Thank you. Praise God. Maraming salamat po.